Huwebes po sa ating lahat. Grabe, ilang linggo na po yung pag-uulan. Halos magdadalawang linggo na. Walang tigil na ulan, grabe. Dala ng amihan daw, sabi. Nagpapagas na yung aking helmet. Ito nakakainis. Dulot ng amihan mga red. Amihan, habagat po amihan. So grabe yung lugar na kung saan marami din po ang nagbabaha. Dulot ng ulan lagi. Inis naman yung helmet na to. Grabe ng traffic. Grabe yung ulan, sunod-sunod. Magdadalawang linggo na. Kawawa na yun ating mga kasamahang rider na yung hanap buhay na nasa gitna ng kakalsadaan. Nako, wala nang biyahe. So mahirap kasi bumiyahe pag maulan. Siyempre hindi natin alam yung daan. Lalo pag malalim na yung tubig. Hindi naman lahat ng lugar ay kabisado ng mga rider. Kahit sabihin mang araw-araw, o siguro yung mga lugar na kung saan araw-araw ay kanilang dinadaanan, siguro kabisado na nila. Ano to? Bukas. Ba't na bukas? Kado yan ah. Ang haba naman na ito. So walang choice kundi ang bumiyahe kahit laman talaga delikado yung daan. Ang nangyari sa aking helmet mga kared, tinapunan na ng tags. Mahirap pag mga ganitong helmet eh. Kahit medyo risky kasi mas okay pa nga yung mainit eh kaysa ulan, lalo pag tuloy-tuloy yung ulan at nagkaroon na ng baha, medyo risky na kasi nga siyempre may mga lugar na talagang malalalim yung tubig. Hindi naman natin alam, hindi natin kabisado, hindi lahat kabisado. Alam mo, may mga lugar dyan na may daanan dyan na mga lubak. Since na malalim yung tubig, delikado. Ako nga dito lang araw-araw kong ang dinadaanan tong lugar na ito, pero talagang nadadali pa rin sa lubak. Kasi nga siyempre sa sobrang tagal mo nang dumaan, sobrang kampante mo, minsan nakakalimutan mo rin eh. So kaya yung ating mga karay dyan, so hindi lang sa gabi yung ating ingatan, pati yung biyahe natin, lalo pag ganitong panahon na umuulan lagi. So may mga lugar na kasi na binabaha na. So ingat-ingat lang tayo. So ito yung time na kung saan makikita natin kung talagang nasaan na yung mga control ng baha. Yung tinatawag na flood control mga karide. Ito yung time na dapat konkreto, dapat ay matibay, dapat ay ayos, no?
yung flood control na ginawa ng ating gobyerno na ginastusan ng ayun na, katulad ng ganito. Ikano, laki ng butas. Ginastusan ng bilyon-bilyon para mapaayos yung flood control nga, ika nga mga karide, pero wala. Ito na yung nangyayari, no? Walang nangyari dahil mas lalong lumala yung sitwasyon ng ating bansa. Patagal patanda yung ating bansa, mga karide. Pahirap ng pahirap dahil yung mga proyekto nga na dapat mailagay o yung budget na mailagay o may pupundok dun sa karapat-dapat ng proyekto na nagiging ghost, nagiging horror dahil hindi nakikita. Maraming sigaw ng taong bayan na talagang pananagutin yung may sala sa paglustay ng budget ng mga proyekto. Hindi lang flood control, mga karide, no? Kundi lahat ng project, mga karide, na pinunduhan ng bilyon-bilyon ng gobyerno. Nawala, biglang naglaho. So, taxes ng sambahayang Pilipino, pinaghirapan ng mga tao, napupunta sa mga walang kwentang namumuno, mga karide. So, paano ka ba na magkakunta? Matatapos na lang yung 20 o yung kasalukuyang administrasyon. Impeachment pa rin ang impeachment na ginagawa. Maraming mga proyekto walang nangyayari kasi pinunduhan ng impeachment para matanggal ang vice presidente. Mga karide, anong nangyayari sa ating mga mambabatas? Wala, doon na lang nakatuon budget na malalaki kasi ang impeachment trial, mga karide, no? Hindi naman yan libre, may bayad yan. May gastos, may pundo yan. Pinunduhan ng gobyerno yan. O 2026, ilang kimbot na lang, 2027 at matapos na yung kasalukuyang administrasyon o kasalukuyang namumuno ngayon. Kasi may iba 3 years pa, ang iba ngayon lang matatapos. Nakakalungkot isipin na ang mga ganitong klaseng pangyayari, taong bayan ang namumroblema, taong bayan ang napeperwisyo, nahihirapan. So kung inilaan lang sana sa nararapat, pag sinasabing flood control, how many billion that yung mga inirelease ng pundo, flood control ilalagay yan doon. Kasi hindi naman yan budget yan para kahit papano maiwasan o yung baha, kasi nga kaya nga tawag dun flood control hindi man natin kayang pigilin yung hagupit ng panahon, pero kahit papano yung baha masasalo ng flood control. Pero anong nangyayari? Walang nangyayari dahil nga ang budget, ang utang ng bansa palaki ng palaki, pero walang nakikita ang improvement, walang nakikita ang proyekto na natatapos dahil nga napupunta sa mga katiwalian na sobrang sakim ng ating mga leader, napupunta lang roon. Kung nangyayari sa bansa natin, palaki ng palaki yung utang, palubog ng palubog ang bansa natin, baka sa tagal na panahon, mga karide,
iba na yung nagmamayari ng bansa natin. So mas okay na siguro yun, no? Na masakop tayo ng ibang bansa kaysa masakop tayo, maloko tayo ng mga kapwa natin Pilipino, mga karay. Tapos pag nagsasalita, galit na galit. Pag nagsasalita laban sa kasalukuyang administrasyon, galit na galit. Tandaan ninyo na yung perang sinahod sa inyo, buwis ng bayan, tax ng mga taong Pilipino na dugot pawis ang pinuhunan para maibigay ang tax na yan na hinihiling ng mga ng gobyerno, mga karay. Pero saan napupunta? Walang napupunta, walang proyekto nakikita, flood control, wala. Napupunta sa mga kasakiman na namumulo sa mundong ito. Sana darating yung araw na magising na sila, na makita nila yung sitwasyon ng bansa. Tama nga yung kanta ni Black Knight na upuan eh. So yung mga nakaupo ngayon, sana tumayo kayo at makita ninyo yung kasalukuyang buhay ng mamamayang Pilipino, mga karin. Nakakalungkot lang talaga isipin. Pagsang helmet ko. Na sa gitna ng eleksyon ng kanilang pangangampanya, maraming pangako. Pero nakakadismaya ang pangako. Naging bulag na rin yung ibang mga tao. Hindi ko lang alam na anong nangyayari. Sana magising. Hindi lang ang sambahayan ng Pilipino, kundi yung ating mga leader na makita yung kalagayan ng bansang kanilang pinamumunuan. Makita nila yung kakulangan nila. Ang kakulangan nila. Dahil ang obligasyon na dapat igampanan nila, wala. Diba? Kaya kakalungkot isipin dahil tayo po ngayon ay tinalikuran na ng mga leader na kung saan muntik na na pinili ng bansa, na pinili ng mamamayang Pilipino para mamuno. Makarat, mag-ingat-ingat po tayo. Labas lang tayo ng sama ng loob, hinanakit, kalungkutan dahil sa nangyayari sa ating bansa. Wala naman ibang nagdurusa, hindi naman yung nakaupo. Yung mga pumili sa nakaupo. Mag-ingat-ingat po tayo sa daan, yung ating mga kapatid, mga karid, na araw-araw ay nasa lansangan para maghanap buhay. Mag-ingat-ingat po kayo, mga paps. Ating mga movie rider, Joyride rider, Angkas rider, Lalamove rider, Food Panda rider, Grab Food rider, o anong mga online platform gamit ng kanilang mga motorsiklo na naghahanap buhay sa gitna ng kalsadahan araw at gabi. Mag-ingat-ingat po tayo, mga paps. Hindi lang kriminal yung ating ingatan ngayon, kundi butas nakakalsadahan dahil sa baha, mga karin. Mag-ingat-ingat po tayo. Ang Diyos sana ang mag-iingat sa bawat isa sa atin. Ayan na, nabutas na. Ayan yung resulta sa mga asfalto. If you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe my YouTube channel, ang nag-iisang hari ng kalsada, no other one but the only one, Road Rider.